Grabe na ang kaganapan dito po sa Senado, palala ng palala. Bakit ba kasi ayaw nilang buksan yung Blue Ribbon? Ano bang mangyayari? Meron po bang mababanggit na pangalan sa inyo kaya kayo nagkakaganyan? Kayo naman. Pinilit nyo eh. Sabi nga ni Peter Cayetano, illegal yang pagiging pagkakaroon ng kudita. Ano bang nangyari kay Cheese? Siya na ba yung sinasabi ni Camille Villar na masahol ka pa sa hudas? Okay, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Ano po ang meron dito galing sa Pinas News Insider. Kung trip nyo na may kasamang reaction video habang nanonood, i-play na po natin ito. Palike naman. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Grabe. So paano kaya ang mangyayari nito? Mag-aagawan sila sa upuan. Si Gatchalian, acting president na. Ano na ang mangyayari? Pigil na pigil kayo sa pagkakansila diyan sa June 4. June 4 no? June 4 na. Ito na yon, mga kapatid. Bakit ba pigil na pigil kayo? Ang gusto lang naman ng majority sila Peter Cayetano, lumabas ang katotohanan, imbestigahan ang mga tiwali. Bakit ganon mga sir? Bakit ayaw nyo bang lumabas ang katotohanan? Depende na lang ha. Depende na lang kung masasangkot kayo dyan. Kaya po, halos pinipigilan nyo. Diba? Walang pinagkaiba to sa hair follicle test eh. Magpa-test ka. Ayaw ko. Ituloy ang Blue Ribbon. Ayaw ko. Parang ganun to eh. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Lalong-lalo po ang ating mga OFW. Alam nyo, buti na lang may mga ganito, no? May mga social media. Kasi mga kapatid, halos wala na tayong aasahan sa mga bias media. Sa mainstream, iilan na lang matino dyan, baka 2 o 3 na lang, di ba? SMNI News, Net25, ewan ko kung meron pang iba. Basta, wag na ho kayong masyadong magtitiwala sa mga iba pa. Meron yan siguro, totoo pa. Meron dyan iba, talagang baka nababayaran talaga. Kaya, mabuti na lang mayroon social media. May Facebook, may TikTok, may YouTube. May paraan kayo para panoorin ang katotohanan. Diba? Palike naman. Umpisahan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. Yes. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang... Actually, hindi naman talaga magulo. Nakikigulo lang kasi sila. Biruin mo, nag-uusap kayo, nagdedebate kayo, mag-walkout ka, di sino magulo? Di ba ang magulo taga-kabila? Putak dito, putak doon, putak dito. Ang gusto lang naman ng majority ni Cayetano, matuloy ang Blue Ribbon. Kung meron mang dapat akusahan, aakusahan. Napakatindi ng mga ebidensya. Samantalang kay Jinggoy, wala man lang tayong nakitang mga ebidensya kung papanong siya ay hinuli. Anong nangyari? Ano ba ang matitibay na ebidensya na may kinalaman siya sa flood control?
Samantalang dito kay Romualdez, ang daming lumabas na mga ebidensya. Kitang-kita na, nandoon na yung maleta. Nagtutugma-tugma ang mga sinasabi niya sa sinasabi ni BP Sara. Kayong mga nandiyan dyan, ang dali lang intindihin eh. Bakit hindi nyo maintindihan? Hindi nila maintindihan yun. Kasi nga, baka naman may kinalaman sila. Kaya nag-aapura sila na wag ituloy ang Blue Ribbon. Usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Yes. Simple po. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Yes. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang gulo-gulo na nga eh. Kung tutuusin, dapat pwedeng ayusin niya ng ating Pangulo kung matino po ang kanyang pag-iisip. Pero imbis na sana siya ang mamagitan, maging maayos, alam niya yung tama at mali, parang pakiramdam ko'y wala pa siyang pakialam sa nangyayari. Ito po ang gobyerno natin ngayon. Uulitin ko mga sir, hindi ho talo ang majority o kay BP Sara, kaalyado. Pilipinas, mga kababayan ho natin, mga kawawa. Biruin mo yung mga OFW natin, hanggang ngayon OFW na rin ng kanilang mga anak at magiging apo malamang OFW pa rin. Wala ba tayong sariling paninindigan sa ating bansa? Paninindigan ba dapat ang sabihin ko? Yung tipong napakaunlad ng ating bansa na hindi na natin kailangan pang mag-abroad. Halimbawa sa nurse at iba pa, di ba? Hindi natin maiiwasan ng abroad, pero kung malaki ang swelduhan dito, maunlad ang ating bansa, balansing umaangat tayo, hindi puro ayuda. Uunlad sana tayo mga kapatid. Kaso wala. Ang inaatupag ng administrasyon ngayon, ito'y base lamang sa opinion ko, no? Nag-iisip sila ng paraan, iginugugol nila, hindi Google, Google. Ginugugol. Doon po nila inilalaan sa kung paano mapapatalsik at hindi na pwedeng makabalik ang mga Duterte. Yan ho ang aking basihan dyan. Yan ang aking vision at opinion na wala silang ibang gagawin ngayong administrasyon. Biruin mo yung mga vlogger ng mga taga-kabila. Wala silang ginawa kundi siraan si BP Sara. Tayo naman dumidepensa kasi alam nating nasa tama. Minsan naglalatag tayo ng mga nagagawa ng mga Duterte. Pero ayaw nilang ibalita yon. Minsan na rin tayong naglatag ng magandang nagawa ng BBM administration na kasama si BP Sara, parang namigay ata sila. Ibinalita natin. At dati na rin tayong sumuporta kasi alam nating tama. Pero mali. Mali pala yung sinasabi nating tama. Dahil pinabayaan niya si BP Sara. Ngayon sa pagkakataon na to, alam kong gising na rin yung mga taga-kabila. Kaso wala nang atrasan. Talagang taga-kabila sila. Dito sa nangyayari sa hearing, napakalinaw po. Malamang hindi ka naman anga-anga, hindi ka syunga-syunga, na hindi mo malalaman na pinipigilan po nila ang Blue Ribbon. Sinasabi ni Tulfo na yung Blue Ribbon to, ganito lang ganito. Ano ba ebidensya niya? Samantalang dun sa Blue Ribbon ni
Marcoleta na ipagpapatuloy ngayon ni Pia Cayetano, ni Sir Cayetano ngayon ng Senate President na kinikilala ko. Napakadami ng ebidensya, napakadami ng gustong magsalita. Marines versus doon sa mga ebidensya ng mga taga-kabila na mga nakakulong lang. Marines na may mga pinakitang mga larawan, mga ebidensya at malamang marami pa yan, marami pang isasambulan. Ang problema mga kapatid, pinipigilan ng mga taga-kabila. Mag-isip kayo, kahit yung mga dilawan na kinakampihan nyo, ayaw nang wasakin si ayaw na nilang kantiin si PBBM. Dati kinakanti talaga nila, sinasabihan nilang magnanakaw. Si Raul Manuel, nakikita nyo na ba? Parang wala na rin, no? Tahimik na rin. Sino ba yung tabingi yung muka? Yung bibig pala, nakalimutan ko na pangalan nun eh. Basta kakamping po yun mga kapatid, pero sino binabanatan niya ngayon? Duterte. Di ba? Wala na ho mga kapatid. Makikita mo kung ayaw nila sa Duterte, yun nga, dalawa lang yan eh. Ayaw nila sa Duterte, hindi nila naiintindihan ang mga nangyayari at maganda talaga sa Davao. At gumanda nung panahon po ni Tatay Digong, kahit nagka-pandemic, hindi tayo pinabayaan. Tapos sa administrasyon ngayon, ano ba ang meron? Ayuda? Ayaw na pagawang tulay? Ano pa? Ayuda ulit? Kamusta na yung mga nabigyan ng ayuda? Maghihintay ulit kayo ng ayuda. Yung lugar nyo, binabaha pa rin, di ba? So, ayuda. Kailangan ho natin aksyon. Ito ang pinupunto ko kung bakit ko sinasabi to. Sa Senado, sa Kamara, wala nang nangyayaring paraan o makapag-isip sila ng paraan kung paano aayusin ang Pilipinas. Nasa pagpunto sila o nasa pag-focus sila sa pagpapabagsak kay BP Sara. Kawawa naman ang ating Pilipinas, mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo, okay? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President or pro tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro temp shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin, na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo, or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga
at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon committee hearing bukas, para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI ng May 11, binaboy din tayo ng May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasinedya tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan, okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto pong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Aimee, wala daw katotohanan yun. Ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God
bless the Philippines. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!